Muling nagtagumpay ang mga kagawad ng adwana ng masakote ang mga 10 bariles na may lamang M14 sniper rifles. Nagbabalik si Manong Noel Perfecto. Noel, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo. Muli natagumpay ang kampanya ng adwana kontra mga pinupuslit ng mga tinaguriang illegal lethal weapons mula sa ibang bansa. Kanina, isa pang parcel mula sa United States ang pininspeksyon ni Customs Chief Rufy Biazon kasama si NAIA District at NAIA Customs Police Chief Marlon Alameda matapos na maghinala mga otoridad na sa laman ng idineklarang tsokolate at notebooks dahil na rin sa bigat ng nasabing package. Agad na pinabuksan ni Commissioner Biazon ang naturang parcel at muling nagpakita ang 10 mga bagong parcels ng M14 Sniper's Rifle na tinago sa ilalim mga tsokolate at notebooks. Kasong paglabag sa Tariff and Customs Code of the Philippines at Firearms and Explosive Ordinance ng PNP. Agad na pinahanap ngayon ni Biazon ang consignee na isang babae na si J.D. Miranda at din ang pina-inspeksyon din ang pangalang Jovit Cruz na umunay nagpadala ng nasabi mga illegal lethal weapons. Ito'y bahagi pa rin ng 20 na unang mga barrels ng M14 na ipinadala rin ng nasabing Jovit Cruz. Samantala, tagumpay pa rin ang kampanya ng adwana kontra naman sa mga pinapasok na agricultural products gaya ng Peking ducks, pigeons, suckling pig. Sa over 40 million pesos ang pinasira ang pinakondemn ni Commissioner Biazon sa mga kanyang tauhan sa Hexa Trading or rather sa May Harbor Center First Link Container Yard na ipinasok ng Hexa Trading Corporation. Ang nasabing consignee ay kasalukuyang kinasuhan na rin ng paglabag sa Tariff and Customs Code of the Philippines. Nang itinanong kay Commissioner Biazon kung bakit hindi lang ipadala ang naturang mga agricultural products sa mga nasalanta o naapektuhan ng bagyong si Pablo, sinabi ni Commissioner Biazon na ito'y hinihinalang merong contamination ng bird flu at ng salmonella. Mula pa rin sa Maynila, para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.